Hello po, magandang araw po mga guys, mga caps, mga kababayan natin na patuloy na sumusubaybay dito sa ating YouTube channel, Nobs Vlog. Okay, welcome po sa aking channel. Shout out sa lahat ng mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ibayong dagat. Lalo na sa ating mga kapatid, no? Sa INC. So ito guys, mayroon tayong pupusuan ngayon, no? Kumbaga meron tayong re-reactionan. Dahil sa mga pangyayari ngayon, no, medyo napapahasil tayo sa mga nangyayari, no, lalo pa dito sa inihaing impeachment complaint, no, na para sa VP Sara. So ito guys, meron akong isang video na re-reactionan. Ito yung sinabi or yung ipinahayag, no, sa press con nung nagkaroon ng press con si Madam Amy Marcos po ba? So, Senadora Amy Marcos. So, meron siyang nabitawang salita dito noon na tungkol dito sa impeachment kay VP Sara na tinanong siya kung kumusta, anong reaksyon niya or ano yung masasabi niya tungkol sa inihaing impeachment kay VP Sara. So, ang sagot niya guys ay ganito, no? So, pakinggan natin itong sinabi niya. Ma'am, dun sa third impeachment complaint against VP Sara na na-file today. Meron nga di ba? Saktong-sakto. Oo. May mga malisyoso nga nagsasalita na fundraising na nga daw tong budget na to para sa 1 trillion impeachment. Bigla akong kinabahan. So, Ha? itong budget gagamitin for the impeachment 1 trillion daw ang inaasam-asam na lilikumin para Ewan pambayan. ko. Alam mo, ang daming marites, hindi ko alam. Totally without basis, but it's been maritest. So, Ito guys, narinig natin na merong fundraising na ginagawa para sa impeachment kay VP Sara. Inaasam-asam na 1 trillion. No? 1 trillion ang pondo, no, na lilikumin para sa impeachment na yan. So napakalaking halaga nun guys, no? Imagine 1 trillion. Yung 1 billion, 1,000 na tagwa 1 million. So 1 billion. Yung 1 trillion, 1,000 na tagwa 1 billion. So 1 trillion. So napakalaking halaga nun. Ngayon, lagyan natin ng ano yan. Medyo palawakin natin ng ano dyan, no? Ang pag-intindi dyan. So ito, opinion ko lang ha. Reaction ko lang sa video na yon. Kasi nga, kung matatandaan natin, nung nagsagawa ng rally ang Iglesia ni Cristo, ay kumbaga nagkaroon ng ng kumalma, kumbaga naglaylo po, no, yung sinusulong nilang o plano nilang pag-i-impeach sa ating VP Sara. So nung mga ilang araw lang, no, mayroong nagsindi, kumbaga biglang nagkaroon ng pirmahan, no, na umabot kaagad ng 230 na tao, no? Nadagdagan pa, naging 240, parang ganoon siya, no? So yun ngayon ang naging way para maipasa sa Senado yung impeachment complaint na yon. So doon guys, nagtaka ang maraming mga sabi-sabi, maraming mga salita-salita, kwento, marites kung paano nangyari yon. So ngayon guys, nabalita din, no, kahit saan mo tingnan, maraming nagpahayag ng mga kongresista kung bakit pumirma sila. So nagkaroon ng ang tawag diyan kung sa akin lang, opinion ko lang, conclusion is yung parang manipulasyon, no, para makuha yung perma nila. So mayroong agenda, ang tawag ba diyan? Mayroong usapan. Ganun. So ang lumabas na usapan is pag di ka pumirma, siyempre, hindi ka bibigyan ng pondo. Ibig sabihin, hindi ka kaalyado, so hindi ka mabibigyan ng pondo. So yun naman, pinangatwiralan naman yun ng mga kongresista na pumirma. Ang sabi naman nila is, ginawa nila yun, nakipagkaisa sila, pumirma sila para sa impeachment sa Vice President, sa kapakanan naman ng mga nasasakupan nila, taong bayan na nasasakupan nila. Siyempre nga po, isa na lang alang nila yung budget nila, di ba? Yung budget nila na makukuha. Mahirap nga naman pag
siyempre, wala kang budget sa district mo, di ano na lang, di ba, no? Mamumulubi, di ba? Mapapasama ka pa sa mga nasasakupan mo dahil sa wala kang mailalatag na project, wala kang pondo. Kaya yun, ang sa ibang kongresista pa nga, nagpahayag sila sa kanilang saloobin ay parang na-pressure sila, di ba? Nagkaroon ng pressure doon, kaya na pumirma sila. Walang choice, ganon. So, yun na nga. So, nagkaroon na ngayon. So, maliit na halaga lang po yun. 140 million yata, 150 million yung budget, no? Na parang ibinigay doon. Na parang ipinangako sa kanila. So, eto guys ha. Kung totoo yung sinasabi ni Madam Amy Marcos na 1 trillion, napakaliit ng tag 150 million sa 230 lang na kongresista. Magkano lang yun, di ba? Oh. Kahit pa sabihin natin yung 300 na kasi 300 plus yata yung mga kongresista natin, no? Sa kabuuan, sa buong Pilipinas. Kahit pa mabigyan lahat-lahat yan sila ng tagwa 150 million, wala pa rin, sisiw pa rin sa 1 trillion, di ba? So ngayon, di nakaakyat na yun sa Senado, no? Nakaakyat sa Senado, maaari na, kumbaga, kasi merong mga balita din, merong mga vloggers dyan na nagsabi na, ano pang hinihintay ng Senado? Bakit matagal yan, di ba? Ano ba yan? May hinihintay kayo? Ano yan? Baka naghihintay ng bayad. Oh, ganoon siya, di ba, no? Kasi nga, ang ayon sa mga usap-usapan na nagkaroon nga ng bayaran doon sa baba, no? Kaya pumirma sila ngayon, ipapasa dito sa Senado. Ano, pipirma lang tayo kaagad o isusulong kaagad natin ito o na ganon-ganon lang, parang ganon, no? Parang ganon. So yun ay opinion ko lamang ha. Hindi ko sinasabing totoo yun, na ganon naman ang talagang nangyari. Kumbaga, reaction ko lang doon sa video, no, sa ipinahayag ni Madam Amy Marcos. Lalo pa nga't merong nangyari pagpapangako, no, ng mga halaga, no, 150 million doon sa mga kongresista kung bakit sila lumagda. Ibig sabihin, money matter, no? Kumbaga, may pera talaga, may pera na usapan. So ngayon, pagdating dito sa Senado, so hindi maiwasan na magkaroon ng reaction or opinion or conclusion yung mga tao na baka dito sa Senado is inihintay lang, di ba? Kaya nagkaroon ng adjournment, no? Hindi pwedeng magkaroon ng hindi pwedeng isulong yan dahil nga sa time na adjourn yung Senado, so no, recess sila. So walang maisusulong na proseso ng impeachment. Pero ngayon meron na, 'di ba? Meron na, kumbaga nagkakaroon na ng paraan na uusad yung impeachment. So ito nga, sabi nga ng Senate President na willing din siya na pakinggan or kumbaga sundin yung mga opinion o yung tulong, no, in-offer ng tulong ng iba, no, para diyan sa impeachment. Parang ganoon pagkasabi, 'di ba? Kasi ngayon parang medyo ano na, 'di ba? Medyo okay na, parang uusad na, 'di ba? Meron ng prosesong ginawa, sinimula na. Samantalang dati, wala talaga, no? Wala. So, merong mga pagpapaliwanag kasi yan kung bakit pumayag na kung bakit nagkaroon na ng ganyang pahayag ang Senate President diyan sa Senado, no? Na magkakaroon na ng unti-unting proseso para sa gagawing impeachment. Kaya naghanda na sila, pati nga yung court hall, no, yung pagsasagawan, parang inayos na eh. So, ibig sabihin, matutuloy na talaga ito, di ba? Matutuloy na. So, siyempre, nagkaroon ng reaction at konklusyon at opinion yung mga sambayan ng Pilipino na nanonood, di ba? So, sabi nga dito, baka ito na, baka gumalaw na, no? Gumalaw na yung 1 trillion na kinakalap na pondo noon para sa impeachment sa BP na nabanggit ng Madam Amy Marcos, no? So, yun na siya. Isipin nyo kung gaano kalaki yung 1 trillion. Kahit pa yung mga kongresista, bigyan mo ng tagwa 1 billion yun. Kung mag 300 sila, 300 billion lang yun. Di ba? Magtagwa 1 billion na lang sila yung mga kongresista. Hindi na yung tagwa 150 million, maliit yun, sisiw yun. 1 billion na lang. Ilan ba sila dyan? 300 plus? O sige, bigyan mo, tagwa 1 billion. Pagdating dito sa Senado ngayon.
Kung 1 billion doon, bigyan mo dito ng tag 2 billion. Di ba? So, kung 12, 24, so 24 billion. Kung tagwa 1 billion, dagdagan mo, gawin mo tag 2 billion. 48 billion lang. So, 300 na kongresista plus 48. 300 billion na kongresista, tapos 48 billion na sa Senado. 348 billion lang. Napakalaki pa ng sobra. 600 plus pa, no? 600 plus billion pa ang nandun na matira doon sa financier o kung sino mang promotor niyan, no? Yung nagkalap ng pondo, no? Yung fundings diyan sa impeachment na sinasabing 1 trillion yung inihanda. Di ba? So, pag nangyari yan, wala na, luto na, finish na. Ganun lang yan siya. So, yun ay opinion ko lang, di ba? Di natin alam kasi nga, bilog ang bola, di ba? Parang kung ipag-ugnay-ugnay kasi natin, no? Ang mga bagay na nangyari na nakikita natin, maaaring ganun, pwedeng maging ganun, di ba? Kung totoo yung mga ipinapahayag na naririnig din natin na mula din sa mga opisyalis natin, di ba? Ganun yan siya. So tayo, nagko-conclusion lang, nag-o-opinion. Pero hindi natin sinasabi na yun na nga, totoo yun. Kundi ito ay reaction lamang at opinion. So, sa mga kinaukulan o kung sa mga nakapakinig nito na mga opisyalis natin sa gobyerno, wala pong layunin na pinahayag ko yung ganun para sa ano pa man, para sa ikasisira ng kung sino. Hindi po. Kasi tayo, mamamayang Pilipino, ang gusto natin is patas, no? Pero, ang sa atin is, kumbaga, pagpapauna lang na sana wag mangyari. Kung mayroong matutungan, wag sanang mangyari ang ganun. Kundi, maging patas po tayo sa ating ginagawang pagdidesisyon. So, sabi nga, no? Pag mga government officials tayo, nasa gobyerno tayo, naglilingkod tayo sa taong bayan, so wag tayo maging balat sibuyas. Positibo nating tanggapin yung mga puna, yung mga reaction ng sambayan ng Pilipino. Yun naman ay pwedeng pagkukunan ng mga bagay, no, na ideya, maging guide para sa paggawa ng mabuti, para sa pagpapatupad ng tamang batas, no, at pamamalakad ng ating bansa. So maraming salamat po, Nobs Vlogs. Huwag kalimutan i-like, subscribe ang ating channel.